Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang ating Day 261 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang ano ang pinakamatinding tanong ni Kristo. At ang topic natin ngayon ay soul. Sabi po dito yung concept na soul in scripture, soul. In head, nefesh, in gate, push. Does not primarily mean kaluluwa, but life itself, the living person as a whole. It signifies breath, vitality, and existence, encompassing both body and spirit. To lose one's soul is to lose life with God. Thus, the soul is not a ghostly part, but a person's very life, entrusted to God for eternity. At ang Bible verse po ay matagpuan sa Mark chapter 8 verse 36, and it says, "What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?" Sa Tagalog po, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. At ang teachings po natin ay number 1. May tatlo pong parang layer yung soul. Number 1, soul means your life itself. Yung soul pala, hindi talaga yung kaluluwa yung tinutukoy, kundi yung buhay mismo natin. May 2 types din ng pamumuhay na pagpipilian natin. Yung makamundong gawa or yung godly word na sinasabi. Siyempre, mamimili lang kasi tayo naman. Parang, siyempre kung saan tayo, kung anong mas maganda, siyempre yung godly word lang. Aanhin mo nga yung karangyaan na meron dito sa mundo kung wala nga namang Diyos sa buhay mo. Number 2 po, soul means your life in God. Ito naman po yung buhay na soul means your life in God. Ito naman po yung buhay natin sa ating Panginoon. Kasi diba mas maganda naman talaga na kasi diba yung purpose natin dito sa mundo, ibig sabihin panampalatayahan ng ating Panginoon or mamuhay tayo ng naayon sa Kanya, o diba yung pagiging Christ-like na tinatawag. Kasi tawag dito, hindi natin manilihan kung ba't ganito na yung nangyayari sa mundo natin, kung bakit parang grabe na yung temptation, grabe na yung kasamaan na nangyayari ngayon na hindi nila mapigilan yung temptation na nanggagaling sa kasamaan. And number 3 po, soul means your life for eternity. Ito po, yung panghabang buhay mo ng yung eternity, yung buhay mo, kung pipiliin mo na yung buhay na kasama ang ating Panginoon. Kasi kung yun lang din yung pipiliin natin, syempre walang imposible na mangyayari. Lahat makakamtan natin, lahat ng kapayapaan, karangyaan, lahat na yan ay so on and so forth pag pinili natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Kasi and let's say na lang na binigay ng ating Panginoon yung sa kanilang karangyaan. Ang pangit lang hindi nila ginawa or hindi nila ginamit sa tama, kundi lang pakasasa sila sa karangyaan na meron sila na hindi na nila inisip kung saan ba ito nang gagaling. And application naman po para ito mag-apply sa ating buhay. Number 1, aspire to be incorruptible. Ito talaga, diba, parang sa mundong ganito, lagi pa rin tayong darasal na sana bigyan tayo ng leaders na maging tayo rin mga tao na kahit na billion pa yung trillion pa yung ilapat sa harapan natin na walang perang makakatumba sa paninindigan natin sa ating Panginoon. Hindi tayo dapat matempt sa mga ganong bagay kasi kayang-kaya na ibigay sa atin ating Panginoon triple pa ng marami pa kung siya yung pipiliin natin sa mundo na ito. And number 2 po, mas good works. Mas piliin natin yung mga mabubuting gawa
Dahil, um, diba, diba nga kasi diba, bilang din naman yung taon or yung buhay natin dito sa ating Panginoon, gawin na lang natin na makamundo yung makabuluhan yung buhay natin dito, kundi gumawa natin ng mga mabubuti kaysa sa kasamaan. And lastly po, aim for God's approval. Ito po, may mga bagay tayong hinahangad or gusto natin makamit, i-aim po natin yung approval ng ating Panginoon. Huwag yung mga boss, yung mga nakakataas sa atin, kundi aanhin mo nga yung God's approval mo, kung ay yung aanhin mo nga yung boss approval mo, kung hindi naman ikapalugod ng ating Panginoon. And hindi lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutulog kayo at huwag kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God